mapagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapatid at alam ko na ang bawat isa ay excited na upang muli ay tumanggap ng pagpapala mula sa oras na ito para mas patuloy pang mapaganda ang pangangasiwa ng mga magulang sa kanyang pamilya, especially sa mga tatay. So magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin, nanonood at maging sa kanilang mga pamilya na nakasubaybay para muli ay makapakinig ng magandang mensahe para sa tanghaling ito. So magandang tanghali sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa lahat ng area, North, South, East, West at syempre sa iba't ibang dako ng Pilipinas na abot ng tinig na ito. Magandang tanghali po sa inyo at mag-enjoy lamang po tayo sa ating panonood sa umagang ito at tiyak po na may pagpapala po tayong tatanggapin mga kapatid sa tanghaling ito. So batiin ko lamang mga kapatid ang aking mga kasama na ngayon ay alam kong abala rin sila ngayon dahil may mga programa rin ang ating simbahan pang iba, lalong-lalo na ang academy ay nagse-celebrate sila ng Christmas Fellowship at napakahalaga nito. Kaya nandoon ang ating pastor at maging ang aking mga co-host ay nandoon din po mga kapatid. At siyempre, magandang tanghali sa inyo, pastor, at gayon din Sir Jao, at sa aking matalik na kaibigan, ang aking paboritong kapatid na si Brother Noel Gumabay. Brother Noel Gumabay, mag-enjoy ka lang dyan habang namamasyal ka o nagpapahinga ka. Gusto ko na panoorin mo ang programang ito at gusto ko rin na ma-enjoy mo ang panahon na nandiyan ka ngayon kasama ang iyong anak at ang iyong asawa sa Japan. So magandang tanghali sa lahat ng mga taga-Japan. Okay? At alam ko naiintindihan nyo ang Tagalog ko. At siyempre, sa aming area, ang Makati Central Family, magandang tanghali po sa ating lahat. At kay Ninong, Attorney Quiñones, yan Attorney Ninong, yung aking ninong na si Benvenido Quiñones. Pagaling po kayo, Ninong, at wag nyo po kaming intindihin. Ang aking panalangin sa iyo ay patuloy kang lumakas at agarang gumaling upang sa ganon ay bumalik ang iyong lakas agad-agad. Amen. So, muli magandang tanghali sa mga tatay na nakatutok sa atin. Andito na si Brother Edward Rabino, si Brother Renato Murong, at gayon din si Jeffrey Nunsat, at si Gabriel, yan, Pakba, yan, nakatutok na, ang galing talaga. Nakita ko yung maganda kong asawa, hindi ko pwedeng hindi batiin, baka hindi ako makauwi. Arog, magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak, Emilio, Aaron, Aloha, at yung nasa labas, Roda. Yan, magandang tanghali. So, muli mga kapatid, sabi nga, ang bawat isa ay abala na naman sa mga celebration na meron. Yung mga ibang nag-aaral ay nagdaraos din ng mga Christmas party sa kanilang mga school at maging sa mga nagtatrabaho sa opisina. Alam ko na yung iba ay nakapag-celebrate na rin ng Christmas party and then yung iba ay patuloy pa lang na nagse-celebrate. So, gayon pa man mga kapatid, kahit tayo ay abala, ang programa ng simbahan ay meron laging inilaan sa atin upang patuloy na pangasiwaan ang ating pamilya. At eto nga, ang ating The Baptist Lunch, ang Father's Edition, ito ay hinanda para sa mga tunay na lalaki, lalong-lalo na sa mga tatay upang mas lalo pang mapalakas at mapagbuti natin ang ating pangangasiwa sa ating pamilya. Amen! So mga kapatid, hindi na tayo magpapalaot-laot pa, babalikan po natin yung ating mga naging usapin noong nagdaang mga araw nung Friday. At nung mga oras na yon, kasama ko si Sir Jao at maging si Sir Noel before, ay natalakay natin ng mabuti
ang buhay ng isang tatay na kung saan sa ngalan ni Joseph, mga kapatid, na siyang binigyan ng opportunity upang pangasiwaan ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y baby pa. Kaya babalik po tayo dito sa talata sa Matthew chapter 1, mga kapatid. Matthew chapter 1. Napakaganda nito eh. Ito yung talata na lagi natin tinatalakay upang sa ganon ay kapulutan natin ng aral ang pagiging magandang huwaran ni Joseph bilang isang tatay. Do alam natin na hindi talaga siya ang natural father ng Panginoong Hesukristo, pero alam din naman natin na siya yung binigyan ng opportunity upang maging legal father ng ating Panginoon. At dahil diyan ay may malaking responsibilidad itong si Joseph upang pangasiwaan ng mabuti ang pagpapalaki at ang pag-iingat siyempre sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So ngayon mga kapatid, dito po sa ating talatang babasahin, in Matthew chapter 1, verse number 18, umpisahan po natin, verse number 18, sabi ng Bible, "Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost." Verse number 19, "Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in the dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost." So dito makikita natin mga kapatid, yung pagiging simple at ordinaryong tao ni Joseph, kung saan alam naman natin na yung kwento ay bagamat hindi pa sila nagsasama ni Mary, ay nalaman sapagkat binalitaan agad ng angel itong si Joseph na si Mary ay nagdadalang tao at ang pinagbubuntis ni Mary ay mula sa Holy Ghost, mga kapatid, at ito ay hindi gawa ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kinalaman dito, at ito ay plano ng Diyos na ang Panginoon ay magkatawang tao. And then sabi ng Biblia, itong si Joseph, bagaman siya ay just man, mga kapatid, bagamat siya ay just man, ay nandoon pa rin ang kanyang pagiging natural man, na talagang ayaw niya na mapahiya, ayaw niya rin na mapahamak. At sapagkat sa tradisyon ng mga Hudyo ay isang karumaldumal o hindi katanggap-tanggap ang pagsasama ng mag-asawa na mababalitaan mo na ito ay nagdadalang tao na. So kaya nga mga kapatid, ang nais niya ay kausapin ito si Mary, and of course ayaw niya na mapahamak. Kaya nga ang sabi ng Biblia ang gusto niya ay to put her away privately. Yun ang nais niya. Pero mga kapatid, ang maganda rito, sapagkat ang itong si Joseph, mga kapatid, ayon nga sa verse number 20, "But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him into a dream." So napakahalaga po ng pagiging yung pag-response ni Joseph, mga kapatid, at pakikinig ni Joseph patungkol sa pagkausap sa kanya ng angel. Amen? So dito nga mga kapatid, makikita natin na yung ipinarating ng Panginoon sa pamamagitan ng angel, okay, ang kanyang mensahe patungkol kay Joseph, na ito ay kanyang ituloy o di kaya'y kasamahin niya ito si Mary bilang kanyang asawa, sapagkat ang ipinagdadalang tao ni Mary ay mula sa banal na espiritu. So mga kapatid, napakahalaga yung pag-response, mga kapatid, pag-response ni Joseph sa message na ibinigay ng angel para sa kanya. Amen?
So, napakahalaga po at ako bilang tatay, mga kapatid, lagi po na dapat tatandaan nating mga tatay na meron tayo dapat magandang response sa mensahe na ating napapakinggan. Amen? So, napakahalaga po nito, mga kapatid. And aside from that, mga kapatid, nakita natin na itong si Joseph, maliwanag sa kanya na yung kanyang responsibility bilang isang ama, sapagkat tinanggap niya yan mga kapatid Tinugon niya, mga kapatid, yung mensahe o yung responsibility na ibinigay sa kanya bilang isang tatayong ama ng anak ni Mary. Amen? At dito nga, mga kapatid, makikita natin na itong si Joseph ay kinausap ng angel, at dahil siya'y kinausap, sabi ko nga, nakinig siya at tinanggap niya yung mensahe, at higit sa lahat, sinunod niya ang nais ipagawa sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng angel. Okay? So, sinunod niya yung gusto ng Panginoon sa kanya. And which is, yun ang pinakamaganda sa atin, mga kapatid. Bilang tatay, tatandaan natin lagi na meron po tayong malaking responsibility sa ating pamilya. Amen? Dito sa ating pamilya ay tandaan natin na yung ating mga anak, mga kapatid, ating mga anak, ayon nga sa Psalms 127 in verse number 3, ang ating mga anak, ang sabi ng Biblia, "Lo, children are the inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is His reward." So maliwanag, mga kapatid, na yung ating mga anak ay biyaya sa atin ng Panginoon yan. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, at yan ay reward sa ating mga asawa, at masasabi ko na talagang pagpapala ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen. At dahil diyan, may kalakip po yung responsibilidad na hindi po natin dapat tatalikuran. Kaya nga, sabi ko nga, ang pagiging tatay ay isang malaking oportunidad na ibinigay ng Diyos, pero meron din malaking responsibility na dapat gampanan ang isang tatay. Kaya kakailanganin natin, mga tatay, mga kalalakihan, kakailanganin natin na talagang maging sensitive tayo sa pagtanggap ng mensahe na nais iparating sa atin ng Panginoon, upang ang ating pamilya ay patuloy din natin mapangasiwaan. Amen. Bakit? Dahil katulad ni Joseph, mga kapatid, ay pinaunawa, makita nyo po ipinaunawa sa kanya ng angel, mga kapatid, na yung pinagdadalang tao ni Mary ay mula sa banal na espiritu. Amen. So dito pa lamang, malaking bagay para sa atin, mga tatay, na tayo rin naman ay merong magandang pangunawa sa mensahe na nais iparating sa atin ng Panginoon. Nararapat lamang na yung ating pagtanggap sa bawat mensahe ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pulpito, sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng ating pastor, na siyang nagtuturo sa atin upang mapangasiwaan din natin ang ating pamilya. Kaya nga, ipinuulit sa atin, inire-rely sa atin, at gayon din, may mga programa tayo na hinanda para sa atin, upang sa ganon, yung ating pagiging tatay o yung pagiging parent natin sa ating pamilya ay mas lumakas, mas mapagtibay, at mas mapaganda. Amen? So ako naman naniniwala, mga kapatid, sabi nga lahat naman tayo dumaan sa tinatawag na first time. First time tayo nagkaroon ng pamilya. Amen? First time tayong naging tatay. Kaya nga dahil lahat yan ay first time, ibig sabihin wala tayong karanasan at wala tayong kaalaman kung paano natin pangangasiwaan ang ating pamilya. Kaya mahalaga, mga tatay, na yung ang ating pangunawa sa salita ng Diyos, sa mensahe na ibinibigay sa atin, nararapat lamang na ito ay palawakin at ayusin natin ang ating puso sa pagtanggap ng mensahe, upang sa ganon, siya rin naman natin magagamit, mga kapatid, sa pangangalaga at pangangasiwa ng ating mga pamilya. Amen? So, shout out sa inyong lahat, sa lahat ng mga tatay na nandyan at nakatutok. Itong programang ito, sabi nga,
ay makakatulong ito sa iyo kung ito ay nanaisin mo at ito ay iyong personal na tatanggapin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, na tayo yung responsible sa ating pamilya. At ako na may naniniwala na ang programang ito, maging ang ating simbahan, ay siyang makakatulong para mas mapagtibay at mas mapaganda pa ang ating pangangasiwa sa ating pamilya. At ako'y naniniwala na ang bawat isa ay nangangailangan ng aral o tumanggap ng aral mula sa salita ng Diyos upang ang kanyang pamilya ay mas mapangasiwaan, maproteksyonan at mapangalagaan. Amen? So katulad nito ni Joseph, mga kapatid, kung siya ay kinausap ng angel, okay, ipinarating ng Panginoon ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng angel at kinausap itong si Joseph upang sa ganon ay wag na siyang magulumihanan pa, kundi ituloy niya o panagutan niya anumang bagay na kanilang napagkasunduan ni Mary. So maliwanag, mga kapatid, na ipinaunawa ng angel kay Joseph, mga kapatid, na yung isisilang na sanggol o yung ipinagdadalang tao ni Mary ay ito ay mula sa banal na Espiritu ng Diyos. So kaya nga maganda, tulad ng sabi ko bilang mga tatay, unawain natin na mabuti at magkaroon tayo ng puso ng pagtanggap. Okay? Sapagkat ang pagiging responsible parents ay hindi po madali, mga kapatid, hindi po madali. Tandaan natin, kaakibat lagi niyan ay yung responsibilidad na hindi mo pwedeng itanggi, mga kapatid, hindi mo pwedeng itanggi. At higit sa lahat, mga kapatid, napakahalaga na kapag ikaw ay isang tatay na nauunawaan mo ang iyong responsibilidad at merong kang puso ng pag-response o yung responsiveness na katangian, dapat ay merong kanyan. Amen. So, mga kapatid, last time tinalakay natin yung responsible parent ni Joseph ay napakahalaga at andoon yung magandang pagtanggap, yung kanyang receptive doon sa guidance ng Panginoon sa kanya ay napakahalaga nun, mga kapatid. Kaya nga tayo bilang tatay, kapag nauunawaan natin ng mabuti sa ating sarili na yung responsibilidad ay hindi madali, kailangan mo talaga ng receptive o yung pagtanggap mo sa Panginoon, sa guidance ng Panginoon ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat yun, katulad ni Joseph, yun ang ginamit niya upang malid niya ito si Mary at maging si Jesus para maproteksyonan, hindi mapahamak laban sa kamay ni King Herod. Amen. So mahalaga ito, mga kapatid, itong ating binabasa Kasi dito, sabi ko nga, mauunawaan mo na itong si Joseph ay gandang halimbawa bilang isang tatay sa atin. Amen. At dito, mga kapatid, sabi rito sa verse number 21, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Amen. So dito pa lang, mga kapatid, nakita natin na hindi ordinaryong bata ang isisilang, kundi isang tagapagligtas, mga kapatid, na siyang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ngayon ng tinatawag na Kapaskuhan, sapagkat hindi ordinaryong bata ang isinilang, kundi isang Diyos at tagapagligtas na siyang nagkatawang tao upang sa ganoon ang buong sanlibutan o ang buong sangkatauhan ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya napakahalaga na nauunawaan talaga ni Joseph yung responsibilidad na meron siya. Sabi ko nga, ang pagiging tatay ay hindi ordinaryong papel, mga kapatid. Hindi siya ordinaryong papel na pwede mong baliwalain at basta mo lamang iisang tabi na pwede mong ipasa kahit kanino. Hindi. Sapagkat ang pamilya na ipinagkakatiwala sa atin ay mahalaga sa Diyos, mahalaga sa atin, kaya wag natin basta-bastahin
kundi bigyan din natin ito ng magandang pagtrato sapagkat pamilya ito, buhay ito na ipinagkatiwala sa atin bilang mga tatay. Amen. So dito pa lang sabi ko nga napakahalaga kasi hindi ordinaryong tao ang isisilang kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. So alam nyo mga kapatid, dito sa talatang ito dito sa Matthew chapter 1 ay dadako naman po tayo dito sa Matthew chapter 2 in verse number 13. Sapagkat alam natin na itong si King Herod, mga kapatid, ay sakim to sa tinatawag na kapangyarihan kung nung nakausap niya yung wise men, yung tatlong wise men at nagbalita sa kanya, tinahanap yung King of the Jews na isinilang, ay hindi na ito napalagay. At obsessed talaga ito sa kapangyarihan sapagkat nalaman naman natin na bagamat baby pa ang Panginoong Jesucristo ay gumawa siya ng rule na ipapatay niya ang lahat ng mga bata at doon sa Jerusalem upang sa ganon hindi na matuloy, hindi na lumaki yung tinatawag na King of the Jew, which is ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, dito pa lang masasabi ko na napakalupit at napaka-obsessed sa kapangyarihan nito ni King Herod. Kaya nga mga kapatid, yung pagiging tatay, napakahalaga tulad ng sabi ko. At kung i-compare ko lang ito si King Herod, mga kapatid, pwede ko siyang i-compare sa sanlibutan na talagang ang nais ng sanlibutan ay ipahamak lamang ang ating pamilya. Tandaan natin, may mga tao na ang tanging intensyon ay ang pabagsakin ang ating pamilya. At walang iba katulad ng nais ni King Herod. Nais niya na hindi mangyari ang kalooban ng Diyos, sakim sa kapangyarihan. At masasabi ko na yan din ang nais ng mundo sa atin. Ang sirain ang ating pamilya. May pagkaugaling Herod din ang mundong ito. May pagkasakim. Mga kapatid, kaya nga napakahalaga na tayo mga tatay ay mayroon tayong magandang pananaw, maganda yung ating pagtanggap, yung ating pag-receive sa mga instruction na ibinibigay sa atin. At hindi pwede natin baliwalain mga tatay. Amen? Ito sinasabi natin na kung ang angel ay kinausap si Joseph, at ngayon mga kapatid, hindi na rin naman tayo kinakausap ng angel kahit naligo o hindi tayo naligo. Hindi wala ng angel na nakikipag-usap sa atin, sa totoo lang Pero kinakausap tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang man of God at ito'y sa katauhan ng ating pastor upang sa ganon ang mensahe ng Diyos ay makarating din sa atin. Amen? Narito ang salita ng Diyos na siyang ginagamit ng ating pastor at itinuturo sa atin. At tayo ay binibigyan ng panahon, tinuturuan ng mabuti upang sa ganon yung ating pamilya ay mapangasiwaan din natin na maayos. Ang kailangan lang natin mga tatay, kasi nauunawaan naman natin talaga ang responsibility na meron tayo ay yung pagiging yung pagtanggap o yung pag-receive natin sa instruction, yung pagkakaroon ng receptive na guidance mula sa Diyos. So dito nga mga kapatid, sayang naman naririnig natin yung mga magagandang aral mula sa pulpito and yet yung aral na yon ay hindi makakarating mismo sa ating tahanan. Napakapangit naman ng ganon. Kaya nga napakahalaga mga tatay na yung pangaral na ating naririnig mula sa ating pastor ay hindi natin dapat baliwalain, kundi yung bawat aral na yan ay dadalhin natin doon sa loob ng ating tahanan upang ang bawat membro ng pamilya ay makatanggap ng pagpapala at magkaroon ng magandang guidance mula sa ating Panginoon. Amen. So dito mga kapatid, sabi ko nga, napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Hindi nga ito pwedeng baliwalain. As I have said, maging ako man po mga kapatid, ay nakinabang at patuloy na nakikinabang sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin dahil patuloy kong tinatanggap din ang mga aral na meron. Kasi alam ko rin po na katulad po ninyo
ay responsible din ako sa aking pamilya. At mahalaga sa akin na ako ay merong guidance mula sa salita ng Diyos na itinuturo ng ating pastor mula sa simbahang ito upang sa ganon, yung aking buhay Kristiyano at yung aking mismong pamilya ay maturuan ko rin ng pagsunod mismo sa Panginoon na siya rin namang magiging protection nila laban sa tinatawag na mundo o makamundong bagay upang hindi po sila matukso at hindi po sila mapahamak. Which is, yung ganyang mga kaisipan, alam ko na yan din po ang nais natin mga magulang. Di po ba? Ayaw natin mapahamak ang ating pamilya. Ayaw natin na magutom ang ating pamilya. Kaya nga nagsisikap tayo, mga tatay. Di po ba? Nagsisikap tayo. Kaya yung ginagawa natin, mga tatay, na pagtatrabaho, maganda yan. Wala pong masama dyan. Yung ginagawa natin na pag-overtime, maganda rin po yan. Walang masama dyan. But kailangan niya ng pamilya mo. Pero wag mong kalilimutan, mga tatay, kung ganyang kasipag ang ginagawa mo sa iyong trabaho, mas sipagan mo naman ang pakikinig ng salita ng Diyos at ayusin mo ang pagtanggap mula sa salita ng Diyos upang sa ganon, maproteksyonan ng salita ng Diyos, ng bawat aral, ang ating pamilya. Amen? So, walang ibang walang ibang pagturo sa kanila ng mabuti, maliban na lang tayo na mga tatay, sapagkat tayo ang responsible sa kanila. Sabi ko nga, hindi po pwede na yung ating mga anak tumatanggap ng mga payo mula sa labas sa kanilang mga kaibigan, and yet yung payo natin para sa kanila ay siya pa nilang babaliwalain. Lalong-lalo na kung ang payong iyan na ating itinuturo sa kanila ay alam mo na talagang aprobado ng Diyos sapagkat kinuha mo mismo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Na itinuro sa atin ng ating pastor. So mga kapatid, napakahalaga nito yung tinatawag na God guidance sa atin o yung divine guidance ay napakahalaga sapagkat ito yung magpuprotect ng ating pamilya. Mga kapatid, dito sa chapter 2, verse number 13, ito yung pangalawang beses, ito yung pangalawang beses na si Joseph ay muling kinausap, mga kapatid, ng angel, okay? At in particular, itong si Angel Gabriel ang kumausap, mga kapatid, kay Joseph. Ito yung pangalawang beses na. Sabi rito sa verse number 13, Matthew chapter 2 in verse number 13, "And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and thou there until I bring the word. For Herod will seek the young child to destroy him." Mga kapatid, nakita nyo? And then sabi sa verse number 14, "When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt." Maliwanag po yan, mga kapatid. So sa madaling salita, makikita po natin dito sa talatang ito, sapagkat alam natin na talagang after talaga si Herod sa buhay ng Panginoong Jesucristo, talagang nais niya talagang paslangin, patayin ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa pangalawang pagkakataon ay kinausap siya ng angel upang sa ganon ay ang kanyang pamilya, itong si Mary at maging si Jesus, ay lumipat sa isang lugar, umalis dito sa tinatawag nating lugar na ang nais ng angel ay pumunta siya dito sa Egypt. Amen. So ito yung ito yung nais kasi pinagpapapatay nga ni King Herod ang mga bata dito sa Jerusalem. Kaya ang nais ni Herod ng angel lumipat sila ng lugar. Ang kapatid, upang sa ganon hindi mapatay o hindi masira ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa maliwanag na ang sabi ng Biblia, "For Herod will seek the young child to destroy him." So talagang pagpatay ang nais nito, mga kapatid. Kaya napakaganda dito, mga kapatid, tingnan ninyo. Paano na lang kaya kung itong si Joseph ay hindi agad-agad sumusunod at hindi tumatanggap ng guidance mula sa angel? Nakita niyo po ba?
Ano ang mangyayari? Kaya ano kaya ang pwedeng mangyari kay Mary at maging kay Jesus Christ, mga kapatid? Eto, alam naman natin, of course, naniniwala ko hindi pa hihintulutan ng Diyos ang bagay na yan. Dahil puproteksyonan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero how about, mga kapatid, kung ang isang tatay, katulad nating ordinaryong tatay, ay hindi tayo marunong tumanggap, hindi maayos yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Hindi maayos ang pagtanggap natin sa guidance na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. Ano kaya kung malabo ang signal mo, mahina ang signal mo? Ano kaya ang mangyayari? Hindi ba makikita natin pag sinabi natin, ano kaya pag malabo ang signal, mahina ang signal? Hindi ba parang loading yan? Loading ang tawag natin dyan eh. Paikot-ikot lang, mga kapatid. Di po ba? Yan ang nangyayari. Mga kapatid, eto po yan. Mapakahalaga na meron tayong abilidad na mabilis tayong mag-react sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Mapakahalaga, mga kapatid, na meron tayong ganyang klaseng bagay. At ang tawag doon, mga kapatid, ay yung pagiging responsive natin sa guidance na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Tayo, mga tatay, maliwanag sa atin na tayo meron responsibility, pero dapat maliwanag din sa atin na napakahalaga ng ating response, mga kapatid, sa guidance na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Napakahalaga po nun. Bakit? Kasi kung hindi tayo agad-agad magre-response sa nais ng Panginoon sa atin, baka sa bandang uli, ikapahamak na ito ng ating pamilya. Amen? So mayroon tayo dapat responsiveness sa panawagan, sa guidance ng Panginoon sa atin. Sapagkat kung hindi tayo agad-agad magre-response, tulad ng sabi ko, ay baka ikapahamak natin. Sapagkat ang pagiging responsiveness, it is an ability of a parent to react for the need of his family. Amen. For the need of his children, mga kapatid. Pero tandaan mo, yung pag-response mo, dapat ay nanggagaling yan sa pag-response mo sa salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na yung tatay ma-develop ang kanyang sarili na magkaroon na magandang relasyon sa Panginoon. Napakahalaga po, mga tatay. Amen? Sapagkat kung hindi po kayo mag-i-establish na magandang relasyon sa Panginoon, hindi po tayo makakapag-react o hindi po tayo makaka-response agad-agad sa nais ng Panginoon sa atin. Isang araw, binigyan na tayo ng mensahe ng Panginoon, binigyan na tayo ng babala ng Panginoon na ito yung mangyayari. Pero kung babaliwalain natin ang bagay na yan, isang araw ikapapahamak mismo ng ating pamilya yan. Na which is yun ang ayaw mo na mangyari sa iyong pamilya. Kaya napakahalaga yung ating pag-response, mga kapatid. Pag-response sa mensahe sa ating pulpito na ipinapahayag ng ating pastor. Napakahalaga po niyan. Hindi po natin pwedeng baliwalain yung bawat mensaheng yun sapagkat yun ang mensahe na nais ng Diyos iparating mismo sa atin. Amen. So dito mga tatay, ganyan tayo ka-special sa Panginoon. Tayo lang ang may ganyan. Isipin mo, itong si Joseph, maliwanag ang sabi rito eh. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. Nakita niyo po mga... And, sa maliwanag doon, may kabilin-bilinan pa oh. Maliwanag ang sabi ng, and be thou there until I bring the word, for Herod will seek the young child to destroy him. So makikita natin dito, mga kapatid, si Joseph binigyan ng instruction na matatili doon sa Egypt at wag siyang aalis hanggat hindi po uli siya kinakausap ng angel. Amen. Maliwanag, hindi po ba? Ibig sabihin, mga kapatid, yung pakikipag-communicate ng Panginoon sa pamamagitan ng angel kay Joseph ay hindi po naalis. Andoon yung talagang paggabay ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Ginagabayan talaga, binibigyan, isipin mo, ikaw tatay ang kinakausap ng Panginoon upang i-lead ang iyong pamilya.
Kaya nga, huwag kang aalis sa simbahan, mga kapatid. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis sa turo ng ating pastor. Huwag kang aalis sa gawain ng Panginoon. Manatili ka dyan. Bakit? Makakabuti sa atin yan. Amen. Mga kapatid, alam mo, sabi ko nga, ganyan ka-special tayong mga tatay sa Panginoon. Okay? Bakit ko sinasabing ganyan tayo ka-special? Kasi nakita ko dito kay Joseph na yung pagiging responsible parents niya, kalakip po yung meron siya magandang receptive attitude, ay andoon din yung tinatawag na pagiging responsive niya sa nais ipagawa sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya tayo bilang tatay, mahalaga yung instruction sa atin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng umalis sa bagay na yan, sapagkat ikakapahamak ng ating pamilya kapag tayo ay umalis. Hindi po ba? Kaya nga, inilagay tayo ng Panginoon dito sa simbahang ito. May programa ang bawat area, ang inyong mga area leader. May programa ang ating simbahan para mismo sa atin. Kaya yan ang provision ng Panginoon sa atin upang patuloy na mapangisiwaan tayo. Okay? Mapangalagaan ang ating pamilya. Napaka-espesyal natin mga tatay. At maliwanag dapat sa ating isip, mga kapatid, na yan ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya mapahamak ang kanyang mga anak, which is ganyan din naman tayo. Hindi po ba, mga tatay? Kaya napakahalaga na yung pag-response natin sa mensahe ng Panginoon ay pagsikapan natin na talagang makinig ng mabuti. At andoon yung puso natin na susundin agad natin. Amen? Alam nyo, mga tatay, sa Bible, meron po sinasabi dito sa Psalms 103 in verse number 13. Ang sabi ng Biblia, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Isipin mo, kung paano ang isang magulang, ang isang tatay, ay may habag sa kanyang mga anak. Gayon din naman ang Diyos, mga kapatid, may habag sa atin. Amen. Ako isipin mo, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga anak niya na lubos, na nananalig sa Kanya. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, pagtibayin natin yung magandang relasyon natin sa Kanya, magkaroon tayo ng tamang pagtanggap ayon sa mga aral niya sa pamamagitan ng itinuturo ng ating pastor, at unawain natin ng mabuti, mga kapatid, nauunawaan natin ng mabuti ang responsibilidad na meron tayo at yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang simbahan na katulad nito. Amen. So dito, mga kapatid, maliwanag na yung paggabay ng angel dito kay Joseph ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, mga kapatid. Hanggang sa ibinalita ng angel, mga kapatid, dito sa verse number 19, sabi ng Bible, but when Herod was died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in the Egypt, mga kapatid. Chapter number 2, verse number 19. So this time, sa pangatlong pagkakataon, kinausap na naman, mga kapatid, kinausap na naman nitong angel na ito, of course, itong si Joseph. Nakita ninyo, mga tatay, nakita natin, mga magulang, na andoon talaga yung pagbibigay ng instruction ng Diyos para sa isang tatay na katulad ni Joseph. So dito, tulad ng sabi ko, bilang isang tatay, napakahalaga ng pakikinig, yung magandang reception natin pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Andun yung meron tayong receptive na attitude na maganda. Malakas ang signal kung tawagin pa sa internet. Pangit kung loading ka, mga kapatid. Alam mo, tayo mga tatay, isipin mo, kung loading ka, pa ikot-ikot lang. Isipin mo, minsan maraming ganyan sa atin. Puro tayo trabaho. Di po ba? Puro trabaho, puro tayo load. So dito pa, mapapagod ka ng gusto. Kaya napakahalaga na palakasin mo yung signal mo sa Panginoon.
maging receptive ka pagdating sa salita ng Diyos, maging sensitive ka sa pagtanggap ng instruction sa Kanya. Bakit? Lahat ng yan ay para sa ikatitibay ng pamilya mo. Pagtibayin mo yung relasyon mo sa Panginoon upang sa ganun makita ng anak mo at matanggap mo na mabuti ang mensahe na merong nais ipagawa sa atin ang Panginoon. At yan ay napakalaking privilege na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, sa atin. So dito, tulad na sabi ko, mga tatay, ito yung pinakamaganda. In verse number 19, "But when Herod was died, behold, an angel of the Lord appeared in dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, and take the young child and his mother, and go in the land of Israel, for they are dead which sought a young child's life." Nakita nyo, mga kapatid? At ayon nga dito sa verse number 21, "And he arose and took the young child and his children and took a young child and his mother and came into the land of Israel." So makikita natin, mga kapatid, na itong si Joseph, maganda po yung kanyang pagtanggap sa instruction. Nakita niyo po ano? Maganda yung kanyang pagtanggap sa instruction. Meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Prueba na, kinakausap siya Kinakausap siya ng angel sa di ba? Kita mo? Meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Meron siyang magandang pagtanggap sa mensahe ng Diyos. Amen? Nakita natin na, di po ba? And then, andoon siyempre, para mas yung response niya, yung pagiging responsive niya, mga kapatid, doon sa mensahe. At ang sabi ng Bible, "And he arose." Mga kapatid, patunay na sinusunod ni Joseph ang nais ipagawa sa kanya ng angel. Amen? Wow! Yun ang nais kong iparating sa inyo. Yun ang pinakamagandang mensahe, mga kapatid. Yung pag-response natin sa mensahe sa pulpito na napapakinggan natin. Amen? Yun yung pinakamagandang idiin doon Sapagkat tayo bilang tatay, nasa atin yun Sabi nga ni Pastor Tao, naniniwala ako, sabi nga, tayo ang responsible sa ating sarili. Tayo ang responsible sa ating pamilya. Amen. Kaya, tatay, makinig ka. Yung pagiging responsible mo, samahan mo na magandang receptive yan para maganda yung pagtanggap mo at samahan mo ng pag-response na maganda ay tsak na maayos. Ang tanong ko lang dyan kamusta na ang pag-response mo sa napakinggan mo? Amen? Kung katulad ni Joseph ang ating gagawin, ang sabi ng Bible, "And he arose," sinunod niya sa madaling salita ang instruction ng angel sa kanya. Okay? Sinunod niya. Oh, kita ninyo, mapansin ninyo, naging maayos, nawala sa peligro ang buhay ng kanyang mag-ina. O hindi po ba? The young child and the mother. Maliwanag, mga kapatid. Nawala sa peligro. Bakit? Andoon sinunod ni Joseph ang instruction ng angel sa kanya. Sa atin, mga tatay, napakahalaga ang instruction sa atin sa pulpito na napapakinggan natin sa pamamagitan ng ating pastor. Huwag natin baliwalain ang instruction, kundi magkaroon tayo ng pag-response, ability to respond and to react, mga kapatid, sa inuutos ng Panginoon sa atin. Kung ano yung instruction sa atin, gawin na natin. Huwag natin ipagmamamaya, huwag natin ipagpabukas. Gawin agad natin ang bagay na yan, sapagkat iyaan ang magandang instruction at makakabuti para sa ating pamilya. Kaya nga, katulad ni Joseph, naging magandang huwaran, maganda yung kanyang pangunawa pagdating sa kanyang responsibilidad, naiintindihan niya, which is, I do believe, ganun din naman tayo. Andoon yung magandang pagtanggap niya sa bawat mensahe na ibinibigay sa kanya. Amen? At patunay yun na meron siyang magandang relasyon sa Panginoon. Amen? Sapagkat nung narinig niya, sabi nga, doon pa lang sa una natin binasa, nung narinig niya na yung ipinagdadalang tao ni Maria ay mula sa banal na Espiritu, andun agad yung pagsunod niya. Nabanggit lang yung banal na Espiritu, pangalan ng Panginoon, sumunod na siya.
Amen. Matunay na meron siyang mataas na pagrespeto at pagkilala sa Panginoon. Kaya sumunod agad siya. Andoon yung maganda niyang pagtanggap sa bawat mensahe na ipinibigay sa kanya, yung instruction, napakahalaga doon, sapagkat yun yung mag-iingat para sa kanyang pamilya. Bilang tatay, tanggapin mo rin ng maganda ang mensahe. Positive na pagtanggap at hindi negative. Maaaring masasaktan tayo sa bawat mensahe na natatanggap natin o naririnig natin, pero makakabuti sa atin yon kung tatanggapin natin ito ng positive. Kaya lang naman tayo nasasaktan kasi meron tayong nais na gusto nating gawin at hindi yung nais ng Diyos sa atin. Kaya tayo nasasaktan. At kaya tayo nasasaktan dahil minsan na tayo nagkamali at napunta na tayo sa isang hindi magandang sitwasyon, bunga ng hindi natin pagsunod. Kaya tayo nasasaktan. At pinagpipilitan lamang natin kung ano yung nais natin. Pero this time, mga tatay, bago man lang magtapos yung taong ito, ay bigyan natin ng magandang laban ang ating sarili. Patungkol naman kay Satanas. Na hindi na tayo dapat magpaloko sa kanya. Kundi mag-submit tayo sa nais ng Diyos na ipinagagawa niya para sa atin. Amen? So mga tatay, isipin ninyo ito. Nauunawaan mo ang responsibilidad mo. Paano naman yung pagtanggap mo sa mensahe o sa instruction na ibinibigay sa iyo? Kasi kung magkakaroon ka ng problema sa pagtanggap ng mensahe, mga kapatid, magkakaroon ka ng problema sa pag-response. Sigurado po yon. Kaya ayusin mo yung pagtanggap mo upang sa ganon, maging maayos din ang pagsunod mo. In fact, kung nauunawaan natin ng mabuti, walang plinano ang Diyos na ikasasama natin. Kundi ang lahat ng gusto ng Diyos ay pagpalain tayo. Amen? So mga tatay, sa lahat ng mga nanood sa amin ngayon mga kapatid, napakahalaga nito mga kapatid. Yung divine guidance na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pulpito, sa pagtuturo ng ating pastor, ayusin natin ang pagtanggap at maging responsive tayo sa mga ibinibigay sa atin. Tumayo ka, sumunod ka agad, huwag mong ipagmamamaya, huwag mong ipagpapabukas. Sapagkat yan ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Ito mga tatay, tulad ng sabi ko, ang programang ito ay nilaan para sa atin. Ang programang ito ay sadyang dinisenyo para sa atin. Usaping pangtatay, kaya hindi tayo nagpapadangay sa emosyon eh. Usaping pantatay lamang. Isipin mo ang iyong magandang relasyon sa Panginoon upang sa ganon maging maganda ang pagtanggap mo. At pagka ganon na nangyari, magiging maganda ang pagsunod ninyo. I hope mga tatay, kayo po ay natuto para sa ating mga pinag-aralan sa tanghaling ito. Maging sa lahat ng mga nanay at pamilya na nakasubaybay sa atin. Brother Cesar Dejos, yan nakita kita. Of course, marami nang nanood. Brother Dennis, ang aking paboritong kumpare. Ayan, at si Brother Ruel Royo, nanonood din siya. At siyempre, sa lahat ng area, sa inyong mga tatay, sa lahat ng area, ay huwag ninyong baliwalain ang mga bagay na ito na ating pinag-usapan. Kay Pastor Ian Juarez, magandang tanghali po. At kay Sir Pastor Michael Duminden, magandang tanghali po sa inyo. Yan. Dami nanood ng mga tatay sa atin. Pastor Rico Pormanes, yun, no? Salamat. Okay. So, muli mga tatay, sa lahat ng viewers namin, maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo sa programang ito. At I hope na nagdulot po ng pagpapala ang ating mga napag-usapan. At tulad lagi naman na aming sinasabi po rito sa inyong lahat ng ito ay ikabubuti, dinisenyo para sa ating pamilya. Kaya wag natin baliwalain. At ang tanging makikinabang nito, yung tatanggap din po ng programa at pahihintulutan niya na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. So ito po yung mga bagay na yon. So salamat po sa inyo at muli lahat ng papuri binabalik namin sa Panginoon. To God all the glory.
guiding the wise men on their way unto the place where Jesus lay. O beautiful star of Bethlehem, shine on. O beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the light to guide the way unto the land of perfect day. O beautiful star of Bethlehem, shine on. O beautiful star, the hope of light, guiding the pilgrims through the night, over the mountains till the break of dawn. Into the light, the perfect day, it will give out a lovely ray. O beautiful star of Bethlehem, shine on. O beautiful star, the hope of rest for the redeemed, the good and blessed, yonder in glory when the crown is won. Jesus is now the star divine, brighter and brighter he will shine. O beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Lord, give us the light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine